So hello guys, I know na you are being struggle right now regarding nga kay Facebook dahil I know na na-disabled rin ang inyong mga account kaya kayo nandito kung paano yung ba masusolusyonan ang problema. Well actually, my account in Facebook was disabled due to integrity violations last June 26, 2025. So I have no idea kung bakit nga bigla siyang nag-disabled because I know myself na wala naman akong nagawa upang ilabag ang kanilang community standard. So, habang nag scroll ako sa Facebook, biglang nag-back yung account ko and yun nga, walang any warnings or notifications na nagkaroon nga ako ng violations. So, nag-back siya and then may nagpakita naman na appeal. But unfortunately, na hindi tinanggap ni Facebook Meta yung appeal ko. And then yung appeal na yun is yung magpapakita ka ng mukha mo, which is your whole face, and then gaganan mo siya from right and then left. And after a few minutes nga, I don't have any email received from Facebook kung bakit na-disabled nga yung account ko. And after ko mag-appeal, bigla na lang pag-open ko ulit ng aking Facebook nga ay nakalagay na permanently banned. You cannot review this decision, sabi niya nga, so final na yung kanilang paghatol sa aking account. Well, actually, alam ko nandito kayo upang gawan nga ng solusyon yung inyong mga account na na-disabled ni Meta without a reason. So, I'm going to share my experiences to all of you and then ituturo ko kung paano ko nga step by step na nabawi yung account ko. Well, actually, hindi siya naging madali para sa akin na ma-retrieve yung aking Facebook account. But, nabalik ko siya within 2 weeks. So, ilalagay ko dito yung some images na kung paano ko siya nabawi. And one thing guys, na nagtuwa ako ng research, no, na meron nagki-claim na ibang tao na kaya nilang i-recover yung mga Facebook account. Minsan nga, umaabot pa ito ng 10K or 20K. So, wag na wag kayong maniniwala na kaya nilang magbalik ng Facebook account dahil sila ay mataas sa tsansa na isang scammer. So, kung handa na kayo, ay kunin nyo na muna inyong mga cellphone, which is dapat ay meron kayong isang hawak pa na cellphone para masundan nyo nga itong steps na aking sasabihin. At after nyo nga makuha ang inyong mga other devices, ay kailangan natin ng Instagram account. Yes, Instagram account po. And after that, pumunta kayo sa inyong profile pic and then ipindot nyo yung tatlong dot sa taas. After that, punta kayo, scroll down hanggang sa mahanap nyo yung Meta Verified. Yes po, kailangan nyo pong magpa-Meta Verified kay Instagram para direct nyo makausap ang kanilang mga agents at matulungan kayo. So, don't worry guys dahil as a first time na magpa-verify kay Instagram ay mura lang siya, which is 30 pesos. But, pag verified na kayo before and then hindi nyo lang siya tinuloy, ay nagkakahalaga nga ito ng 469 pesos. So, tapos ninyo ma-verify, ay pupunta kayo sa inyong account center. Sa pinakataas, pagka-click nyo nung tatlong linya sa taas. And then, pupunta kayo kay Meta Verified. Scroll down hanggang sa pinakababa, makikita nyo dyan yung Meta Verified. Once na maklik nyo, get a support and connect with the agent. So, pag nakapindot nyo na yung connect with the agent is ilagay nyo yung tell us about your issue. So, ang aking marirecommend, yung akin nilagay, my account was disabled due to integrity violations. So, pagkatapos nyo ilagay yung reason nyo, lalagay nyo yung mga screenshots. So, mag-a-appeal, may magpapakita dun sa pag-login nyo ng Facebook na your account was disabled. So, screenshot nyo yon and then ilagay nyo dun. Once na
ma-confirm na or nakapag-chat na kayo kay agent, ay maghintay lang kayo ng mga ilang minuto at merong mag-chat yan na live agent. And pagkatapos nun ay pwede nyo sabihin yung issue. So, ang sasabihin nyo dyan na yung account nyo ay na-disabled due to, sabihin nyo yung reason. Pagkatapos nyo ma-send yung inyong issue sa kanila, ma-message, ay may magre-reply dyan na live agent. So, dapat ay meron kayong FB link. So, paano nga ba makuha yung inyong FB link o yung URL? So, di ba kapag nagla-login tayo ay nagpapakita ay your account was disabled. And only option doon ay download your information. At pagkatapos nun, pindutin natin yung download information. Pag pindut natin, open agad natin ito and i-scroll lang natin hanggang sa mahanap natin yung ating personal details. And then, screenshot natin yun. Makikita natin doon yung ating URL ng Facebook account natin. And then, i-copy-paste mo, i-send mo sa kanila at sabihin mo na na-disabled yung inyong account without a reason. I know na lahat naman tayo ay hindi naman natin gusto na maglabag sa ating Facebook na dahilan nga para maging disabled yung ating Facebook account. And then one thing guys, na always remember that be polite when you are talking with the agent. So kailangan maging matyaga kayo kung ano yung kanilang sasabihin ay dapat ninyong sundin. At alam ko na sometimes being emotional tayo, but kailangan natin kumalma habang nakikipag-usap tayo sa Facebook Meta. At pagkatapos nun, ay meron silang isi-send sa inyo na steps kung paano nga ninyo mababawi ang inyong account. Then, ang unang step na binigay sa akin is mag-provide ako ng Gmail account na hindi connected sa anumang Facebook Meta, like Instagram or mapa-Facebook man yan. After nyo gumawa or kung meron na kayo dating gawa, ay isend nyo agad ito kay Meta. And then, pagkatapos ninyong isend yung inyong bagong gawang Gmail, ay ito yung inyong sasabihin. This is an optional. You can create a new one kung gusto nyong mas ma-elaborate pa nga yung inyong issue. Tapos, isasabihin ninyo kung anong date ito na disabled. And I was informed that the review process typically just a few seconds, yun nga, ni-review nila yung account ninyo nung nag-appeal kayo and then bigla nga itong na-disable. I believe my account was wrongly fully suspended. So, yun nga, hindi nyo deserve na ma-disable yung account dahil wala naman kayong nagawang violations. And one thing guys, you need to send a screenshot that yung account ninyo nga ay connected ito sa Facebook. From Instagram to Facebook. Makikita nyo yun sa inyong account. Pag pinrest nyo ay makikita nyo yung Facebook nyo sa baba like this. So, sinend ko yun as a proof na it was connected in a Facebook. So, mas mataas nga ang chance na ma-recover o tulungan kayo ni Meta Agent na ibalik ang inyong account. And guys, kailangan ninyo pong sabihin nakapag-appeal nga kayo kaagad nung nalaman ninyo disabled na ang inyong mga Facebook account. And then karamihan guys, no, na yung i-required na pag-appeal ay yung papakita ninyo ang inyong mga mukha from right to left and then up and down. And then, pwede rin po via ID. So, yun nga guys, kailangan ninyong sabihin yun para matulungan kayo na nakapag-submit nga kayo ng maayos at na-disabled ito. And then guys, isend din nyo yung inyong email kay Meta Agent kung wala kayong nare-receive na email na na-disabled nga ang inyong mga Facebook account. Dahil mas mataas po ang chance na ibalik po nito kung wala nga po talagang naganap na human review. Dahil sometimes po ay AI nga po ang nagre-review sa ating Facebook account kaya mabilisan itong nadi-disable. At dahil doon ay mano-mano po nila itong i-review hanggang sa tuluyang mabawi ang inyong Facebook account. And one thing nga guys na pinrovide sa akin or kailangan ipasa ay ang bagong Gmail address dahil dito po nila
isesend yung update. Take note guys, napaswertehan lamang po tayo sa mga agent natin makakausap dahil po ay hindi lahat ay kaya tayong tulungan at di lahat ng agent ay may kakayahang ibalik ang ating Facebook account. Actually guys, naka 12 agents po ako bago po na ibalik yung aking Facebook account.